Ay, nako, maayong Martes sa inyong lahat, ha? Well, siguro naman, nabalitaan nyo na, no? Naghain na po ako ng aking counter affidavit. At syempre, ang katotohanan naman, kinailangan akong pumunta sa isang konsulado ng Pilipinas para magsumpa ng aking counter affidavit. Ang batas po, o yung Rules of Procedure, ay nagsasabi na kinakailangan sumpaan ang counter affidavit sa harap ng piskal o di naman kaya kahit sinong public officer na merong otoridad na mag-administer ng oath. Kaya po in-administer yung oath ko sa isang vice consul dito po sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Pumunta po ako ng Abu Dhabi para sumumpa lamang at alam niyo naman po talaga, no, pinangangalagaan natin ang kalayaan natin dahil ako'y naninindigan na yung arrest order ng Quad Committee na yan ay labag sa ating saligang batas at paglalaban ko po ang aking karapatan pangtao. 34 years na po ako nakikipaglaban para sa karapatang pantao ng iba. Bakit hindi ko naman paninindigan ang sarili kong karapatan? Naiulat din si Commissioner Joel Diado na sa totoo lang masakit sa akin dahil kaibigan ko yan no kami law school, no? Magka-contemporary po kami sa law school ay maghahain daw ng kaso laban sa akin, no? Ewan ko po kung anong kasong isasampa niya. Wala po akong hold departure order, no? Wala pong korte na nagbabawal sa aking kalayaan at yung kaso nga po ni Apo Marcos Sr., no, kinilala na lahat ng Pilipino ay merong kalayaang magbiyahe, umalis at bumalik ng bansa, the right to travel, no? So hindi ko po alam kung ano yung krimen na sinasabi nila, no? Anyway, alam niyo po talaga na iting kopong-kopong pa yung immigration law natin, no? Commonwealth Act pa yan. Yan talagang dapat ripasuhin na, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa nariripaso. Naninindigan po ako na ang right to travel ay kalayaan. Habang wala po akong hold departure order, walang kahit sinong po pwede maghimasok sa aking karapatan na magbiyahe. Now, anyway, ano pong pag-uusapan natin? Well, alam nyo, naghain ng complaint, ng impeachment complaint, ang mga ah, dilawan. Nakakalungkot po, no? Kasi ito talaga yung ebidensya ng dilawan, mga Laila de Lima, ang Liberal Party, Akbayan, ang Magdalo, lahat po sila nagsama-sama na kay Marcos Jr. para talagang labanan ang sambayan ng Pilipino. Take note po sa tingin ko po hindi ito laban ng Duterte at Marcos. Ito po ay laban ng sambayan ng Pilipino dahil mali pong nangyayari ngayon sa ating bansa. Meron pong presidente na inaakusuhan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hanggang ngayon, hindi po pinasisinungalingan. Hindi naman siya gumagawa ng kahit anong hakbang para mapasinungalingan din yung paratang sa kanya, gaya ng pagkukuha ng hair follicle test. Napakatindi po ng problema pagdating sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Ang Kongreso ginugugol ang panahon sa mga investigasyon na talaga namang ang intensyon ay durugin lamang ang dating Presidente Duterte, ang kanya anak na si BP Sara at ang kanilang mga kaalyado, kasama na ako doon. No? Tama ba yun? Inaasahan natin ng Kongreso ang magbibigay ng pulisiya para lutasin ang ating mga problema, inuubos ang panahon at resources para sa politika. So ako po'y naninindigan na yung impeachment complaint po yan, kabahagi talaga yan sa mulat-mula nung plano ng Marcos administration na manatili sa kapangyarihan. Dahil alam naman natin na kahit anong gawin nila, kahit anong putik ang ibato nila kay BP Sara, siya pa rin ang nangunguna sa mga surveys kung magkakaroon ng eleksyon ngayon. Mantakin nyo, kung naniniwala ang tao dun sa putik na binatunan nila kay Inday Sara, nangungulelat na ngayon dapat si Inday Sara, gaya ng nangyari kay BP Binay noon. Pero wala kasing katunayan doon sa binabato kay BP Sara ngayon. Yung kay BP Binay, nagkaroon tayo ng mga videos no nung mala Disneyland na property sa Batangas. Ibig sabihin, hindi ko alam kung talagang nangurakot si BP Binay, pero marami talagang property na hindi natin maintindihan kung paano na-acquire. So sa tingin ko, hindi lang paninira yung nangyari. Kung hindi, kasi meron din talaga siyang dapat i-explain sa taong bayan. Kaya gumana yung paninira. Pero kay BP Sara, ano namang ibabato mo sa kanya na graft and corruption? Anong ebidensya ninyo? Ako po ang testigo, nagpunta ako doon sa bahay ng tatay niya sa Davao. Tatapatin ko po kayo. Hindi ako pwede tumira doon. Ay nako, malungkot po. Siguro po ako ay medyo creature of comfort pero hindi po ako mapaniwala na isang tao na naging presidente ay doon nakatira. Ganun pong kahambol ang tirahan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ganyan din ang pamumuhay ni Inday Sara Duterte.
Wala po siyang bahay dito sa Maynila, siya ay nangungupahan lamang. Sa totoo, sa magandang subdivision, pero yung bahay na nakuha niya, inaanay. Nakarating na po ako doon. Inaanay na po at talagang wala silang magawa, no? Dahil luma na yung bahay, kahoy lamang at ang problema talaga nila, kahit anong imape ko nila dyan, eh talagang unti-unti nang kinakain ng mga anay, no? So, anong maibabato nilang graft and corruption dyan? Ngayon, lilinawin ko po, ngayon lang lumabas yung COA report para sa 2022 kung saan ginamit yung 125 confidential fund na iniimbestigahan ng Kongreso. Eh, alam niyo ba ho ang laman ng COA report? Nagkaroon po ng unqualified opinion. Ano ibig sabihin ng unqualified opinion ng COA? Ibig sabihin wala silang nakikitang irregularidad sa pamamaraan na ginastos ang pondo ng Office of the Vice President noong 2022. Paano ngayon sila maghahain ng isang impeachment complaint na nakabase sa graph of corruption na merong unqualified opinion ang COA na walang kababalaghang nangyari sa paggastos ng kahit anong pondo sa Office of the Vice President kasama na yung confidential fund na yan. So, isa po kasi yan doon sa kinikilala nating basehan para mag-impeachment, graft and corruption. Pero dahil ang COA po ang talagang ahensya ng gobyerno na binigyan ng kapangyarihan sa ating saligang batas, hindi lang sa ating mga ordinaryong batas para pasiguraduhin na ang paggastos ng pondo ng mga taong gobyerno ay sang-ayon sa batas. Yang unqualified opinion na yan dapat kilalanin hindi lamang ng hukuman kundi ng impeachment court din. Dahil hindi naman po pwedeng si Luistro at si Abante at si Fernandez ang magsasabi na mali ang pagkagastos o kaya yung Chua na mali ang pagkagastos ng confidential fund. Ang tanging ahensya na may ganyang desisyon ay ang COA. Eh nagsalita ng COA. So ano pa ngayon ang ginagawa nyo dyan? Ibig sabihin, itong oras na ginugol at saka yung pera na ginugol para sirain si VP Sara ng Committee on Good Government, wala, baliwala. Kasi binura lahat ng kahit anong aligasyon ng maling paggasto sa confidential fund sa pamamagitan ng paglabas ng unqualified opinion. Yan po ibig sabihin ng unqualified opinion. Siguro po itong unqualified opinion ay talagang patunay na mga investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay para siraan lamang ang mga Duterte. Bakit? Kasi nga gusto nila Marcos forever. Ang pagkakamali nating mga nabudol ay mukhang genetic. Yung kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan, magpasasa sa pwesto at lumabag sa karapatang pantao. Mukhang genetic. Ayaw ko sanang sabihin yan eh. Di ba noong eleksyon, dinidepensahan ko pa nga si Bongbong Marcos Jr. na sinasabi kong kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, mukhang genetic po talaga. Kung ano ang puno, siya din ang bunga. Hindi naman po pwede nga daw na magbunga ng mangga ang puno ng santol. So yan po ang lesson sa ating kasaysayan. Ang pagnanasa na manatili sa kapangyarihan forever, ang pagnanasa sa kaban ng bayan ay talaga pong nasa pagkatao ng ilang mga pamilya. Pero ang mabuting balita po ngayon, wala na po silang maibabato kay VP Sara. Dahil yung unqualified opinion na yan, that is a period to all controversies. Balikan nga lang natin yung sinabi ni Ombudsman Martires nung siya nagtestigo sa House, no, para sa budget ng Ombudsman's Office. At ang sabi niya talaga, kaya nga confidential fund yan eh. Hindi yan dapat dinidiscuss. Kaya nga may mga code name ang mga kumukuha ng confidential fund, hindi dapat makilala kung sino sila. Di ba kayo nanonood ng mga television series o kaya movies na talagang kapag ikaw ay secret na merong mission, hindi ka nagpapakilala kung sino ka. Pero yung clean off, yung kumbaga ang unqualified opinion is a certification. Walang anomalya sa paggastos ng pondo. Ngayon, kung sasabihin natin na mali yung confidential fund na walang actual liquidation, abay, habulin natin lahat ng may confidential fund. Ang pinakamalaking confidential fund ng Office of the President, 4.5 billion pesos. Oo nga pala pinupuntirya rin nila yung 40 million
pesos na di umano ay travel expenses ni Inday Sara. Sa tingin ko yung um, taon na nakalipas na 2023, no? Bakit kayo magrereklamo? 40 million, number 2 official of the land. Ikumpara nyo kung magkano hinihingi ngayon ni Marcos Jr. for travel. 1.04 billion pesos. Yung mga biyahe ni Inday Sara, lahat po lokal. Kasi may mga satellite offices siya at umiikot siya at tinitignan niya ang kondisyon ng ating mga kababayan. Unang beses siguro na ginawa talaga ng Vice President na nagkaroon ng satellite offices para hindi na pupunta sa Maynila ang mga nangangailangan. Siya nang nagpunta doon sa mga nangangailangan. O ayan, tinanggal nga sa budget ngayon. Sa panahon naman na nakikita natin na hindi naman kaya talaga ng DSWD magbigay ng ayuda sa mga nangangailangan pag meron talagang aberya. Ang ginawa nila sa pagtanggal ng mga ayuda na pinamimigay ng Vice President, binawasan nila yung kakayahan ng gobyerno na magbigay ng tulong sa panahon na aberya. Ganong ang ating karanasan ay talagang hindi kaya na DSWD lamang. Eh, ang mga politiko naman na namimigay ng ayuda, unang-una, yan ang illegal. Kasi sabi ng kaso dun ng Korte Suprema, sa kaso na ako mismo naghain, yung Belica versus House of Representatives, ang trabaho ng mga mambabatas magpasa ng pantaunang budget. Pag naipasa na yung pangtaunang budget na yan, wala na sila dapat kinalaman sa implementasyon. Kaya nagtataka ako bakit ang daming EPAL namimigay ng mga ayuda, and yet sabi ng Korte Suprema, yan nga po ay wala na sa puder ng mga mambabatas. Ehekutibo namin ganyang katungkulan. At ang Vice Presidente po, kabahagi po yan ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang pamimigay talaga ng ayuda kasama po sa katungkulan ng Vice President bilang kabahagi ng ehekutibo. Well, ang akin lang naman po, kaya tayo nagsuspokes hour, para magkaroon kayo ng karagdagang kaalaman sa batas nang maintindihan nyo yung mga issues na hinaharap natin ngayon. So kung ang issue ay nangurakot daw si Inday Sara ng 125 confidential fund, ang sagot, dahil sa COA report na merong unqualified opinion, wala pong katotohanan yan. Humanap na kayo ng ibang issue pa kay VP Sara, pero hindi nyo masasabi na siya ay kurakot. Which is also the same na masasabi mo kay dating Presidente Duterte. Ang patunay na walang issue pagdating sa korupsyon ang dating Presidente Duterte, tignan niyo po ang kanyang tirahan hanggang ngayon. I rest my case. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At maraming salamat po sa inyong patuloy din na suporta. Nakakataba po ng puso na bagaman tayo po ay malayo sa ating inang bayan, malayo sa ating mga mahal sa buhay, at pinaglalaban ang ating karapatan at ang ating prinsipyo, nakakataba po ng puso na napakadami sa inyo ang nabibigay ng suporta. Hindi ko po sana kakayanin itong mga pagsubok nito kung wala kayo dyan. Sinusuportahan tayo at nagsasabi, laban lang. So, para po sa pagtapos ng Spokes Hour ngayong araw, marami po tayong pagsubok, kababayan. Laban lang tayo. Ito po inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.